19 verse 1 to 10, at siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. At narito isang lalaki na tinatawag sa pangalang Zaccheo, at siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya. At hindi nangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya'y pandak. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa daang yaon. At nang dumating si Jesus sa takong yun, ay siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, magmadali ka at bumaba ka, sapagkat ngayon kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo. At siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. At nang makita nila ito ay nagbulong-bulungan silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok sa nanunuluyan sa isang taong makasalanan. At si Zaccheo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha, at kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay sinasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Panginoong Hesus, Ama naming banal, kami po'y makikinig ngayon ng iyong banal na mensahe, Panginoon. Humihiling kami muli ng iyong basbas na sa aming pakikinig, Panginoon. Hallelujah. Pakitulungan kami na muli itong aming maunawaan. Patuloy namin binubuksan ang aming mga puso, ang aming isipan, Panginoon, upang ika'y malayang manahan, maghari at mamuhay, Panginoon. Na sa bawat salita, Lord, na aming mapapakinggan, sa bawat mensahe na iyong ipapahayag sa oras na ito po, Panginoon, ay magpakain sa amin, magturo sa amin, Panginoon. Natulungan kami, Panginoon, hallelujah, na kami, hallelujah, ay mamuhay ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalangin ko ang iyong lingkod, muli mo pong gamitin ang aking buhay. Pakibasbasan ko, Panginoon, na ako'y magdadala at mangangaral ng iyong banal na salita na hindi ayon sa aking kaalaman, bago sa iyong karunungan, Panginoon, na ako'y mangaral ng mayroong kabanalan, na mayroong katwiran, na mayroong tagumpay, na ikaw, Panginoon, hallelujah, ang siyang patuloy na mamuna at kumilos sa aming mga buhay. Salamat po na marami, Panginoong Hesus. Salamat sa revival. Salamat sa iyong pagkilos ng banal. Salamat sa mga buhay na patutuo. Salamat sa kagalingan. Salamat sa lahat ng pagpapala. Na lahat ng ito, Panginoong Hesus, ay aming pong patuloy na itinataas at patuloy namin hinihiling sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo, ang lahat ay magsabi, Amen. Amen. Hallelujah! Nakaupo na po ang bawat isa, mga batid. Praise God! At sa oras na ito, mga batid, hallelujah, nais kong muli magdala ng salita ng Panginoon sa inyo po'y mangaral, mga batid, na ang pamagat po ng mensahe ng Diyos sa oras na ito ay Jesus lives to those who choose Him. Amen. Jesus lives to those who choose Him. Ang Panginoong Jesucristo ay nabubuhay, naghahari, amen, hallelujah, sa mga taong pinipili siya. Amen. Sa mga taong pinipili siya, mga batid. Amen. Mahalaga na sa ating pagpili, mga batid, ay lagi nating piliin kung ano po ang mabuti. Piliin natin kung ano ang tama, piliin natin kung ano ang matuwid, mga batid. At sa buhay natin, mga batid, kung meron man tayong unang pipiliin, at ang pinakamahalagang dapat piliin, ay piliin po natin
na tayo po mga kapatid, hallelujah, ay maglingkod sa ating Panginoon. Piliin natin na buksan ang ating puso, buksan ang ating isipan, buksan ang ating buhay, na ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay maghari. Siya'y mamuhay, mga kapatid. Siya ang maging Diyos ng ating buhay, mga kapatid. Amen. Sapagkat anong saysay ng ating buhay, anong saysay ng mga bagay na meron tayo, maangkin man natin ang kayamanan ng mundo, maging tanyag man tayo sa sanlibutan ito, dumami man ang ating mga karangalan sa ating buhay, lahat ng ito ay magiging walang kabuluhan kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi po nabubuhay sa ating mga buhay. Kaya napakalaga, mga kapatid, kapag tayo po ay pumili ng buhay na ating tatahakin, yung buhay na ating pong gusto mangyari, mga kapatid, piliin lagi natin, mga kapatid, na pangunahan tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Piliin natin, mga kapatid, na sundan ang mga yapak, sundan ang kalooban, sundan ang kautusan, sundan ang layunin, sundan ang banal na salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo, tinitiyak ng ating Panginoon na kailanman hindi tayo mabibito. Kailanman hindi tayo magkakaroon, hallelujah, ng buhay na nasa kadiliman. Magkakaroon tayo ng isang buhay na mayroong direksyon. Amen? Bagamat hindi perfecto ang buhay. Amen? Huwag tayong, kumbaga, sabihin natin mamislead na kapag tayo po, pag pinili natin ang ating Panginoong Jesucristo, naglingkod tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanya, abay, hindi na tayo makakaranas ng mga negatibo. Amen? Sa buhay natin. Hindi na tayo makakaranas ng kalungkutan. Hindi na tayo makakaranas ng kabigatan. Hindi na tayo makakaranas ng pagsubok, mga kapatid. Pero ang kagandahan, pag pinili natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin, mga kapatid, may mga ganyan mga pangyayari man sa buhay natin. Mayroong mga iba't ibang mga circumstantial hindi maganda na nangyayari sa buhay natin. Mayroong mga pakikipagbaka na mangyayari sa buhay natin. Ang kagandahan, mga kapatid, alam natin na mayroon tayong Diyos na siyang ating kaibigan, na siyang ating kakampi, na siyang ating kasama, na siya'y nangako, na kailanman hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan, at hindi niya tayo tatalikuran. Amen. Amen? Kaya napakasarap maglingkod sa Panginoon. Napakasaya na maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Na kapag pinili natin ang Panginoong Hesus na maging hari, maging Diyos ng ating buhay, mga kapatid, nandoon na susunod ang mga pagpapala sa buhay natin. Amen? Everything will follow. Blessing will follow, mga kapatid. Sapagkat yun ang pangako ng ating Panginoon. Amen? Balikan natin, mga kapatid, yung ating binasang talata. Siguro marahil ang iba ay kilala na si Zacchaeus. Amen? Sino dito nakakilala na kay Zacchaeus? Siya'y pantak. Amen? Si Zacchaeus, mga kapatid, sa Biblia, siya po ay hindi katangkaran. Sabi nga pandak daw. Di ba? Maliit lamang na tao ito, mga kapatid. Pero bagamat siya maliit, mga kapatid, alam niyo po ba, siya po ay ma-influensya sa panahon na ito. Kumbaga, untouchable itong maliit na tao na to. Amen? Hindi mo siya pwedeng laitin. Hindi mo siya pwedeng lamangan. At lalong-lalong, hindi mo siya pwedeng apihin. Sapagkat itong tao na ito, mga kapatid, ay mayroong malaking katungkulan sa lipunan sa panahon na ito. Siya po, mga kapatid, ay isang maniningil ng buwis. Amen? Siya po, mga kapatid, ay isang mayaman. Amen? Pero alam niyo po ba, sa kabila ng kanyang kayamanan, sa kabila ng kanyang mataas na katungkulan sa lipunan, mga kapatid, siya po'y kinaiinisa ng mga tao. Amen? Ang turing sa kanya ng mga tao, mga kapatid, ay kaaway, kalaban. Itinutuloy siyang masama. Itinutuloy siyang makasalanan. Sapagkat nung panahon na ito, mga kapatid, kapag ikaw ay isang maniningil na buwis, maraming
tumingin sa'yo ay kaaway. Kinaiinisan ka. Kasi bakit? Tax collector ka. Ikaw yung namumulekta ng buwis. Yung salapi na dapat sana ay dagdag kita na ng mga tao. Yung salapi na yun na dapat ay pambili na sana ng pagkain para sa kanilang pamilya, pambili na sana ng kanilang pangangailangan, pero kailangan pang ibigay sa mga tao na ito sapagkat ito yung mandato ng pamahalaan ng gobyerno noong panahon na yun. At kahit sa panahon natin ngayon, kailangan natin magbayad ng buwis because this is part of our obligation as a citizen of this country, mga kapatid. Whether we like it or not. Saka pag hindi ka nabayad ng buwis, mga kapatid, hallelujah, pwede kang kasuhan. Tax evasion. Hindi po tax evasion. Tax evasion, mga kapatid. Kakasuhan ka. Ganon din po ng panahon na ito, kaya ang mga tao noon, no choice. Kailangan nila magbayad. Pero ito si Zacchaeus, mga kapatid, dahil sa kanyang katungkulan sa lipunan, amen, maraming mga tao ang naiinis sa kanya. At ang tulig sa kanya, mga kapatid, hallelujah, ay makasalanan. Amen? At hindi ba ikakaila na yung kanyang kayamanan ay galing sa salapi ng mga mamamayan na kanyang kinukulekta. Talagang maiinis naman talaga. Di ba? Kung pinoproblema ng panahon natin yung corruption ngayon, naiinis tayo nung napalitaan natin na matindi pala talaga yung corruption dahil dyan sa matitawag ng mga flood control, mga batid. Abay, binabaha ang maraming mga lugar, maraming mga naghihirap, maraming mga na-apekto nga ng matinding kalamidad. Tapos itong mga taong ito, hallelujah, abay, bumili ng pagkarami-raming mga luxury cars, mga batid. Because of corruption. At yung corruption, hindi lamang po sa panahon natin ngayon, kahit nung panahon na yan. Amen? Na itong mga tao na ito, mga kapatid, kahit si Zacchaeus, mga kapatid, sila po ang mga kapatid ay nabubuhay sa kasalanan. Amen? Nabubuhay sa kasamaan, mga kapatid. At alam naman natin, na kapag ang tao, mga kapatid, ay nabubuhay sa kasalanan, nabubuhay sa kasamaan, nabubuhay, mga kapatid, hindi po sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Sila po, mga kapatid, ay itinuturing na kalaban ng Diyos. Hindi lamang po ang tao ang hindi nalulugod sa mga tao gumagawa ng masama. Hindi lamang po ang mga tao ang naiinis sa mga tao gumagawa ng kasalanan, mga kapatid. Higit lalo po, mga kapatid, praise God, ang Diyos hindi po nalulugod sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Sa mga taong gumagawa ng masama, hindi po nalulugod ang Panginoon. Hindi po siya natutuwa dyan. Siya po ay naiinis dyan, mga kapatid. Sapagat ang Panginoon po, mga kapatid, ay galit sa masama. Sapagat ang Panginoon po ay mabuti. Amen? Mabuti ang Panginoon. Ang Panginoon Diyos po, mga kapatid, ay banal. Kaya nga lagi niyang ipinamamanhi, mga kapatid, sa lahat ng tao, mga kapatid, mula noon hanggang ngayon, na tayo po ay mabuhay na may kabanalan. At kailanman hindi tayo maaaring mabuhay na mayroong kabanalan at mayroong katwiran kung hindi natin pipiliin ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Paano mo masusunod yung mga utos ng Panginoong Diyos? Kung nalalaman mo lamang na may Diyos, naniniwala ka lang may Diyos, pero hindi ka nagtitiwala sa Diyos, hindi ka naglilingkod sa Diyos, hindi mo sinusuko ang sarili mo sa Kanya, mga kapatid, it's useless. Amen. Kaya maraming mga tao ngayon sa Tusil, hanggang ngayon, ang kanilang buhay, mga kapatid, wala po sa tamang direksyon o kalooban ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi bakit? They are not choosing Jesus in their life, mga kapatid. Ang pinipili nila, mga kapatid, mga bagay, mga gawain sa sanlibutan, pinipili nila, mga kapatid, yung mga tao na itinuturing nilang kaibigan sa sanlibutan. Amen? Pero anong sabi ng salita ng ating Panginoon? Ano po yung turing ng Panginoong Jesucristo sa mga tao na yan? Napakalinaw po ng sinasabi sa Roma chapter 8 verse 7 na binigyan din dito, mga kapatid, na sapagkat ang kaisipan ng laman
ay pakikipag-away laban sa Diyos. Ang kaisipan daw po ng laman, ang gawa po ng laman, ito po ba kapatid, ay pakikipag-away laban sa Diyos. Sapagkat itong laman na ito mga kapatid, very weak, mahina, madaling matukso, madaling mahatak, at lagi ang laman mga kapatid, laging taliwas sa kung ano ang nais ng Panginoon. Nais madalas ng ating laman mga kapatid na maging komportable, pero hindi ayon sa layunin ng Diyos. Nais ng ating laman mga kapatid na maging masaya, pero hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga po sinasabi dito mga kapatid, hallelujah, na ang kaisipan ng laman ay pakikipag-away laban sa Diyos. Hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. That's the reason why God, Jesus Christ is saying, huwag tayong mabuhay ayon sa laman. Let us not live by flesh, but let us live by the Spirit, mga kapatid. Dahil yung ating espiritu, mga kapatid, praise God, ang nais lagi ng ating espiritu, mga kapatid, makagawa ng tama, makagawa ng mabuti. Ang nais ng ating espiritu, mga kapatid, hallelujah, ay piliin lagi ang Panginoong Jesucristo para yung ating pong, hallelujah, buhay, mga kapatid, ay maging tama, maging kalugod-lugod, maging banal. Pero maraming mga tao sa tusi, mas pinipili ang laman. Kapag naguto ang laman, gusto, kakain agad. Amen. Hahanap agad ang pagkain sa kusina. Titingnan kung may kanin ba sa kaldero. Kung walang ulam, magbubukas ng dilata. Amen. Kung wala, bibili sa tindahan kasi ayaw magutuman ang laman. Kapag ang laman nila naiinitan, hahanap ng pamaypay, hahanap ng electric fan, bibili ng aircon para malamigan. Amen. Sabi no, nainitan lang, bumili na rin ng aircon. Amen. Kasi ayaw ng laman na mahirapan eh. No? Ayaw ng laman na, kumbaga, hindi siya komportable mga kapatid. Yan ang minsan ang problema. Pinapasaya natin yung ating laman. Amen? Inaalagaan natin yung ating laman. Pero, hindi natin, kumbaga, nabibigyang halaga yung ating kaluluwa. Hindi natin nabibigyang halaga yung ating espiritu, mga kapatid, na madalas paminsan, no? Madalas na minsan pa, nilalabag pa ng laman yung utos ng ating Panginoon. Amen? Anong sabi ng salita ng Panginoon? Yung hallelujah, yung ang kaisipan ay nasa laman. Sila po mga kapatid, kailanman hindi nagpapasakop sa utusan ng Diyos. At sila po ay patuloy na nakikipag-away laban sa Diyos, mga kapatid. Ito yung buhay ni Zaccheo. Noon, ito yung buhay. Kaya siya kinaiinisan eh. Kasi itong tao nito, itong pandak na ito, makalaman. Itong tao na ito, mga kapatid, kaya niya ginagawa yung mga bagay na yan, kaya siya nagpapayaman. Kasi gustong-gusto niya na maging komportable yung kanyang laman. Santiago chapter 4 verse 4, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Amen? Alam niyo po ang sanlibutan, mga kapatid, kung ating titingnan, we are in the last days. Amen. Sabi nga ng salita ng Panginoon, ang sanlibutan daw po ay pasama na ng pasama. Hindi na po talaga ang sanlibutan ay mula sa pasama magiging pabuti. No? Huwag na tayong umasa niya. Amen. Kung ang nakikita natin noon, ang sanlibutan, marami ng mga kasamaan, marami ng mga kasalanan na nagsusulputan sa sanlibutan ito, mga kapatid. Huwag na tayong umasa na magbabago pa yan, mga kapatid. Na mababaliktad pa. Amen. Sapagkat nasusulat yun. Ang masama ay lalong magiging masama. Pero tayong mga naniniwala, tayong mga pinili ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, huwag tayong makipamato, huwag tayong makiayon sa sanlibutan ito. Sapagkat ang sabi ka dito, mga kapatid, sino mang nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay tinuturing na kaaway ng Diyos.
Sabi pa dito mga kapatid, kaya ang sino man nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay naging kaaway ng Diyos, mga kapatid. Amen? Kung gusto natin tayo po mga kapatid ay ituring na kaibigan ng Diyos, kung gusto natin mga kapatid, hallelujah, hindi maging kaaway ng Diyos mga kapatid, huwag kang makipamatok sa sanlibutan, huwag kang makiayon sa sanlibutan, ihiwalay mo, hallelujah, ibahin mo ang iyong sarili, baguhin mo ang takbo ng buhay mo mga kapatid. Bagamat kahit pinalilibutan ka na ng mga tao sa paligid na ito, mga tao na ito, naniniwala lamang na may Diyos pero hindi naglilingkod sa Diyos. Ito mga tao na ito mga kapatid, gumagawa ng hindi naayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kahit pinapalibutan ka ng mga tao na yan, piliin mo pa rin na maglingkod sa Panginoon. Piliin mo pa rin ang Panginoong Kristo. Sapagat kapag pinili mo ang Panginoong Kristo mga kapatid, hindi magkakaroon ng katiting na puwang o tsansa ang kaaway sa Satanas para tayo po ay linlangin mga kapatid. So napakahalaga mga kapatid. Kaya ang taong nagsusumikap na makilala, ang mga taong nagsusumikap na tanggapin at paglingkuran ang ating Panginoong Kristo mga kapatid, alam niyo po ba? Tayo po ay pinapatawad ng ating Panginoon. Gaano man kanaging karumi ang ating buhay noon mga kapatid, tandaan natin, kapag tayo po'y tapat at totoo na ating kikilalanin ang Panginoong Hesus, tatanggapin ang Panginoong Hesus, paglilingkuran ang Panginoong Hesus mga kapatid, ang Panginoon po ay magbibigay ng kanyang habag, awa at kapatawaran sa ating buhay mga kapatid. Katulad na nangyari ni Zacchaeus. Aminado si Zacchaeus mga kapatid na siya'y makasalanan. Aminado si Zacchaeus mga kapatid na maraming naiinis sa kanya. Aminado si Zacchaeus na hindi nalulugod ang Diyos sa kanyang buhay mga kapatid. Pero anong ginawa ni Zacchaeus mga kapatid? Nung kanyang marinig, nung kanyang mabalitaan mga kapatid na ang Panginoong Kristo ay darating mga kapatid, nagkaroon siya ng tinatawag na pagnanais na gusto kong makita ang Panginoong Hesus. Gusto kong makadakuang palad ang Panginoong Hesus. Gusto ko siyang makausap. Gusto kong marinig yung ebanghelyo na kanyang itinuturo. Gusto ko rin mabago ang aking buhay. Gusto ko rin mapatawad ako ng Diyos sa aking mga kasalanan. Pero paano? Ano ang aking gagawin? Nung kanyang nabalitaan mga kapatid na ang Panginoong Kristo kasama ang kanyang mga alagad ay parating mga kapatid, si Zacchaeus nagpumilit na makita ang Panginoon pero dahil siya'y maliit, hindi niya magawa makipagsisikat. Hindi niya magawa makipagsisikat. Siguro, nung mga araw, mga panahon ito, gusto niya sumiksik. Siguro siya sabi niya, tabi. Eh dahil maliit siya mga kapatid, siguro, ang nangyari sa kanya, napapalayo. Kumbaga, anong tawag doon? Nabablock siya mga kapatid. Amen? Hindi niya magawa, lumapit. Kaya ang ginawa ng tao dito mga kapatid, meron siya nakita isang puno. Ang puno na ito mga kapatid, matinik. Ang puno na ito mga kapatid, hindi madali akyatin. Ang puno na ito, ang tawag dito ay sycamore. Kapag i-research nyo mga kapatid, ano ba klaseng puno itong sycamore mga kapatid, matinik. Amen? Hindi siya madali akyatin. Pero alam niyo po ba mga kapatid, sa pagnanais ni Zacchaeus, hallelujah, na makita ang Panginoon, siya po'y umakyat dito. Nagsumikap siyang makyat. Amen? At nung siya'y nakakyat na mga kapatid, alam niyo ba, hindi siya napansin ng maraming tao. Bukod sa siya po'y kinaiinisan, siya po'y maliit. Baka siguro makakala ng mga tao, cashier. O baka unggoy. Hindi niya pinansin. Pero dahil katulad po ng babae, nalala niyo yung babae na nilalabasan ng dugo, na gumagapang para lamang mahawakan ng Panginoon sa Kristo. Nang sabi ng babae na yon, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon sa Kristo, gagaling na ako. Hindi niya naman talaga nahawakan totally ng kamay ng Panginoon. Pero ang nakatuko ng pansin sa Panginoon sa Kristo, yung kanyang paniniwala at pananampalataya na siya
siya gagaling. Amen? Ganon din po kay Zaccheo. Hindi siya napansin ng maraming tao. Pero dahil umabot sa presensya ng Panginoong Jesus, yung kanyang pagnanais na makita siya. Nakita siya ng Panginoon. Nung nakita siya ng Panginoon, hallelujah, na nasa taas ng puno na yun, mga kapatid, ang Panginoon tumingala. Ito na tumingala. Hindi sinabi sa Biblia na tinawag ni Zaccheo ang Panginoong Jesus. Wala pong sinasabi doon. Ang sinasabi sa Biblia, mga kapatid, umakyat siya, hallelujah, para lamang makita ang Panginoong Jesus. Pero sa pagdaan ng Panginoong Jesus, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo mismo ay tumingala. Bakit kaya tumingala? Wala nagsabi na, Panginoong Jesus, may tao doon, no? May maliit na tao doon sa puno. Walang nagsabi. Walang nagbuto sa Panginoon na, Lord, Panginoon, tinan mo si Zaccheo, nasa taas ng puno. Wala. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, tumingala ang Panginoon. Bakit? Sapagkat naantig, na-touch yung presensya ng Panginoon doon sa pagnanais ni Zaccheo na makita ang ating Panginoon, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, yung magkaroon lamang tayo ng pagnanais na maramdaman, hallelujah, pagnanais na makadauban ang presensya ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Hindi tayo mahihirapan na hindi mo maramdaman ang presensya ng Panginoon, sapagkat yung pagnanais na yun ang magiging dahilan upang abutin tayo ng Panginoong Jesucristo. Ganun ang nangyari kay Zaccheo. Nung nakita, hallelujah, ng Panginoon, praise God, si Zaccheo, mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Jesus, ang baktiray, Zaccheo! Interpretin mo. Ano yung ambag? Buwaba ka dyan, Zaccheo! Buwaba ka dyan at ako'y tutuloy sa iyong bahay. Amen? Isang makasalanan tao. Isang tao na kinaiinisan. Hallelujah! Na marami mga tao, mga kapatid. Pero, hallelujah, sinabihan ng Panginoon, baba ka dyan at ako'y pupunta sa iyo. Amen? Ganun po kabuti ang Panginoon. Hindi tinitingnan ng Panginoong Jesucristo ano yung naging kamalian mo, ano ang naging kasalanan mo, ano yung mga nagawa mong mga pagkakamali, ano yung mga pagkukulang mo sa buhay mo sa Kanya, mga kapatid. Ang sabi nga ng John chapter 6 verse 37, ang lumalapit sa akin ay hindi ko itataboy. Ganun kabuti ang Panginoon. Na kahit si Zaccheo, mga kapatid, makasalanan, si Zaccheo, mga kapatid, tinutuling na marumi, nilalayuan, kinaiinisan ng mga tao, mga kapatid. Pero dahil naramdaman ng Panginoong Jesucristo yung pagnanais ni Zaccheo, hallelujah, na makadaupang palad siya, naramdaman ang presensya ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, na mayroong isang tao na nagnanais, hallelujah, na mabago ang kanyang buhay, mga kapatid. Naramdaman ng Panginoong Jesucristo na may tao na gustong lumapit sa Kanya. Hindi niya itinaboy yung taong ito. Pagkapas sa pasimula ng paglapit ni Zaccheo sa ating Panginoon, pinagtataboy siya ng mga tao. Hoy, unano, umalis ka dyan. Hoy, umalis ka dito, hindi ka kabilang dito. Makasalanan ka, marumi ka. Huwag ka dito sa amin. Pero hindi. Kasi bakit? Minsan ang narinig na si Zaccheo yung mga ebanghelyo, yung mga salita ng ating Panginoon, kaya nagnais siya makita, malapitan ng ating Panginoon. Dahil mabuti ang Panginoon, hindi niya ito itinaboy. Ganun ang mabuti ang Panginoon. Kailanman hindi tayo itataboy ng Diyos. Huwag mong sabihin na marami ka na nagawang kasalanan, Ismael. Matigas ang ulo mo sa nakaraan. Marumi ang buhay mo sa nakaraan. Si Zaccheo, ganun ang kanyang buhay. Pero lumapit siya sa Panginoon, pinili niya ang Panginoon sa Kristo, at hindi siya itinaboy ng Panginoon. Amen? Sabi mo nga ng Panginoon, baba ka dyan, baba. Mungadto ko sa iyong balay. Baba ka dyan, nagpupunta ko sa iyong bahay. Diba? Alam niyo, napakaganda na maranasan na ang Panginoong Jesus, hallelujah, ay mananahan, papasok sa ating buhay, mga kapatid. Nasa kabila ng ating mga nagawang mga pagkukulang sa Kanya, pinipili niya pa rin na tayo, hallelujah, ay Kanyang imbitahan. Pinipili pa rin ang Panginoong Jesus na manahan sa ating buhay, mga kapatid. At
natin buksan ang ating puso, buksan ang ating isipan, mga kapatid. Pipiliin natin humingi ng tawad, magpakumbaba sa ating Panginoon. Ang Panginoon ay matuwid. Ang Panginoong Jesus ay mahabagin. Ang Panginoon ay mabuti, na kailanman hindi tayo itataboy ng Panginoon. Sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na magpapatawad sa ating mga kasalanan, lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Amen. Ganyan po kabuti ang Panginoon. Amen. Si Zaccheo, mga kapatid, hindi po peki ang kanyang paglapit sa Panginoon. Sinong tao ang magpipimilit o umakyat sa puno ng puro tinik? Nakita niyo yung puno ng, ano tawag doon? Suha. Di ba puro yan spike, puro yung tinik? Nasubukan nilang umakyat. Subukan niyo, hindi magkatusok-tusok ang mga malapit. Ang sikimuro, mga kapatid, mas matindi. Mas mahaba ang mga tinik nito, ang mga spike nito. Talagang walang sino mang tao na normal ang aakyat sa puno na yun. Pero itong tao, si Zaccheo, mga kapatid, talagang nagpumilit umakyat. Marami namang puno na pwede niya aakyat, hindi? Naniniwala ako may mga puno naman siguro na mas okay aakyat din eh. Pero itong puno na ito yung kanyang pinili. Pero hindi niya tinignan na, sige, maraming tinik, ayoko dyan. Talagang nagsumikap siya. At yun ang nais ng Panginoon. No? Yun ang pinagpapala ng ating Panginoon, mga kapatid. Yung mga taong nagsusumikap na lumapit sa Kanya. Yung mga taong, haleluya, bukas ang loob, bukas ang puso, bukas ang kaisipan na lalapit sa ating Panginoon. Yun yung mga tao, haleluya, na tinatawag ng ating Panginoon at patuloy na iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo para siya ay manahan, maghari at mamuhay. Amen. Sabi ng Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ang Panginoon, at sasampalatayanan mo sa iyong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Magkakaroon ng kaligtasan ang buhay mo. Kung patuloy mong sinasambit sa iyong bibig, patuloy mong haleluya, dinideklara sa iyong buhay, mga kapatid, na ang Panginoong Jesucristo ay siya lamang Diyos at wala nang iba, mga kapatid, na ang Panginoong Jesucristo ay namatay, nilibing at muling nabuhay para sa ating kasalanan, para sa ating kaligtasan, mga kapatid. Pinaalala mo yung sakripisyo ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid, alang-alang sa ating kaligtasan, mga kapatid. Tinatanggap mo sa sarili mo na kung wala ang Panginoong Jesus, wala kang magagawa. Tanggap mo sa sarili mo na ikay makasalanan at nais mong linisin ka ng Panginoon, patawarin ka ng Panginoon. Nandoon ang iyong pagsisisi sa iyong mga nagawang kasalanan. Nandoon yung pagkalikod mo sa lahat ng iyong kamalian. Nandoon yung paghinto mo sa lahat ng mga uri ng kasamaan. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ikaw ay maliligtas. Katulad na nangyari kay Zaccheo, mga kapatid. Pinagsisihan niya lahat ng kanyang mga nagawang mga pagkakamali. Ano sabi niya dito, mga kapatid? Sa verse 8, at si Zaccheo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. Diba? Handa niyang ibigay yung kanyang kayamanan sa mga dukha. Sabi pa dito, at kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay sinasauli ko ng mga inamin niya sa harapan ng Panginoong Jesucristo yung kanyang mga nagawang mga pagkakamali, yung kanyang mga nagawang mga pagkakasala. Handa niyang isauli yung kanyang mga ninakaw. Di ba? Sana all, lahat ng mga kawatan, magsuli ng kanilang mga ninakaw. No? Yung mga, kumbaga, milyong ninakaw ay isuli nila. Abay, hayakay sana ang Pilipinas. Alam niyo ang Pilipinas, mga kapatid, isa tayo sa mga pinakamayamang bansa sa buong mundo. Yes. Maniwala man kayo mo sa hindi. Yan ang lagi kong ini-explain sa aking mga estudyante kasi economics yung aking subject. Sabi ko sa kanila, if there is one country that is capable to become a hallelujah economic tiger, not just in Asia but in the whole world, mga kapatid, it's the Philippines.
Why? Kasi pagdating sa resources, kumpleto ang Pilipinas eh. Kumpleto. May yaman lupa tayo. Mayaman tayo sa mga yaman sa tubig. Meron tayong mga minerals. Ang dami natin ginto. Oo, ang daming tanso dito sa Pilipinas. Oo, lahat ng uri ng resources meron sa Pilipinas. Ang problema lang, hindi natin ma-maximize. Kasi bakit? Maraming mga buhaya. Maraming madalalim ang bulsa. Maraming katulad dati ni Zacchaeus na ninanakaw ang yaman ng bansa. Pero sana ito mga tao na ito maging katulad ni Zacchaeus. Aminin ang kanilang mga pagkakamali, aminin ang kanilang mga pagkakasala. Dahil kung hindi nila aaminin ang kanilang mga pagkakamali at pagkakasala, mga kapatid, darating ang husga, darating ang paghuhukom sa mga tao ito, mga kapatid. Nanawa, hindi mahuli ang lahat. No? Kaya si Zacchaeus, mga kapatid, nagsisi siya. Ang sabi niya, handa niyang ipamahagi sa mga mahirap yung kalahati ng kanyang kayamanan. Hindi katulad ng binata na nagtanong sa Panginoon sa Kristo, Rabbi, ano ba ang dapat kong gawin para ako'y magmana ng kaharian ng langit? Ang sabi ng Panginoong Yesus, sinunod mo na ba ang mga kautusan? Ang sabi ng binata, sinunod mo na po yan. Mula pagkabata, dapat kong sinunod yan. Ano ba ang dapat kong gawin? Ang sabi ng Panginoon, ibenta mo yung mga ari-arian mo, ibenta mo yung mga kayamanan mo, pagkatapos mong ibenta, ibahagi mo, ipamigay mo sa mga hirap, at sumunod ka sa akin. Nung narinig ng mayaman, ng binata, nung narinig niya yun, anong ginawa? Tumalikod, at kailanman hindi na bumalik. Mahirap isuko ang kayamanan? Tama ba ba? Mahirap isuko ang pera? Mahirap isuko ang kayamanan? Ikaw ba kaya mong isuko ang bilyones mo? Ikaw ba kaya mong ibenta ang mga mamahalin mong mga sasakyan? Na pagkatapos mong ibenta na ito, ipamahagi mo sa mga nangangailangan, ipamahagi mo sa mga mahihirap, kayang gawin kaya ng mga mahiyaman sa mundong ito? Siguro may makagawa man, pero hindi marami. Baka sa 5 tao, maswerte na mayroong 2. Pero nung ginawa ni Zacchaeus, mga kapatid, pinili niya ang Panginoong Hesus. Kaya yung handa niyang isakripisyo, maging ang kanyang kayamanan, yung mga bagay na meron siya, alam-alam lamang sa pagpili at pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya nga, dumating ang kaligtasan sa bahay ni Zacchaeus, mga kapatid. Pero hindi lahat ng tao natuwa. Nung nakita nila si Zacchaeus, hallelujah, tinawag ng Panginoon at ang Panginoong Jesucristo ay pumunta. Sabi pa nga doon, mga kapatid, may mga tao nagbulong-bulungan. Ano sabi ng mga tao na ito, mga kapatid? Hallelujah! Bakit siya papasok? Bakit siya pumunta? Bakit siya manunuluyan doon sa bahay ng isang makasalanan? Minsan, yung pagbabago na nais natin gawin sa buhay natin, mga kapatid, imbis na matuwa ang ibang tao na tayo nagbago na, nung dati tayo chismosa, ngayon wala na yun eh. Yung dati tayo ay basagulero, pero ngayon, mabait na tayo. Ibig sabihin, kung dati makasalanan ka, pero dahil gusto mo nang magbago, imbis na suportahan ka ng iba, i-judge ka pa ng iba. Kasabihin mo ng iba, bagong buhay ka na ngayon, good boy ka na. Konti na lang, magkakaroon ka ng tao doon. Halo! Baka maging santang na niyan. No? Sasabihin naman ng iba, hindi mo naniniwala na nagbago na ito. Pakitang tao lang yan. Gusto lang niya mapapansin. Gusto lang niya magpasikat. Di ba minsan may mga taong ganun? Ganun ang naranasan ni Zacchaeus. Nagbulong-bulungan. Hallelujah! Yung mga taong na ito, mga kapatid, sapagkat hindi sila makapaniwala na si Zacchaeus, mga kapatid, nagbagong buhay. Hindi nila tanggap na si Zacchaeus, mga kapatid, hallelujah, tinanggap ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi nila tanggap na ito palang tao na ito na makasalanan, itong tao na ito na maniningil buwis, itong tao gumagawa ng masama, ay ililigtas ng Panginoong Hesus. Kaya tandaan natin, sabi nga ng ating binasang talata, mga kapatid, ang lumalapit sa Panginoon, kailanman hindi niya itatapos. Sino mang tao na ipinapahayag yung kanyang kasalanan, na mayroong katapatan,
at hallelujah, tapat na sumusuko sa Panginoon, mga kapatid. Ang sabi ng salita ng Panginoon, siya'y patatawarin sa lahat ng kanyang mga kasalanan, siya'y lilinisin sa lahat ng kanyang mga kalikuan. Kaya huwag tayong, hallelujah, malungkot na maririnig natin sa ibang tao na kinukutsak pa tayo minamaliit pa tayo Naisipin mo, gusto mo na magbago, pero bakit ganyan ang tingin nyo sa akin? Total, ganyan ang tingin nyo sa akin, hindi na ako magbabago. Lagi magiging masama na ako. Kung gaano ako kasama, lalo ako magiging masama. Hindi ganun, mga kapatid. Hayaan mo lamang na kutsain ka. Hayaan mo lang na, hallelujah, maliitin ka. Hayaan mo lamang usigin ka ng mga taong ito, mga kapatid. Sapagkat sabi nga ng salita ng ating Panginoon, sa Matthew chapter 5, verse 10 to 12, mga kapatid, na mapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapalad tayo na tayo inuusig, mga kapatid. Inuusig tayo dahil sa ating paglilingkod sa Panginoon. Inuusig tayo, mga kapatid, sapagkat mas pinili natin maglingkod sa Panginoong Jesucristo. Pinili natin na mamuhay na mayroong kababaang loob. Pinili natin na tayo maglingkod, magsakripisyo para lamang sa Panginoon. Mas pinili natin na mamuhay na may kabanalan, hindi sa mga tao na ito. Sabi ng salita ng Panginoon, mapalad ka! Sabi pa ng verse 10, mga kapatid, mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kaya kung nakakaranas ka ng pag-uusig, minsan inuusig ka ng kaibigan mo, minsan nakakarinig ka ng pag-uusig sa mga kapitbahay mo, minsan nakakarinig ka ng pag-uusig sa pamilya mo, sa kamag-anak mo. Ang layo-layo naman ang simbahan ninyo. Meron man malapit dito, bakit hindi ka dito magsimba? Bakit kailangan mo ba magsimba? Bakit kailangan mo ba umabsent sa trabaho? Ganun ang mga naririnig natin mga salita sa ibang tao. Pero sabi ng salita ng Panginoon, mapalad tayo yung mga inuusig sa katwiran, sapagkat napakalinaw ng sinasabi ng salita ng Panginoon para sa atin yung kaharian ng langit. Na makaranas man tayo ng pag-uusig, mga kapatid, dahil sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Jesucristo, pero tandaan natin, magpatuloy ka lamang. Amen? Si Zaccheo, mga kapatid, matapos niya na isuko ang kanyang sarili sa Panginoong Jesucristo, matapos niyang tanggapin na siya'y makasalanan, matapos niya, hallelujah, isuli yung kanyang mga ninakaw, hallelujah, marami mga tao ang komisyon sa kanya, marami mga tao, hallelujah, nagmak sa kanya, marami mga tao ang umusig sa kanya, na sinasabi siguro ng iba, pakitang tao lang yan, kahit anong pagsisisi mo, hindi ka na mapapatawad ng Diyos, dahil masama ka, makasalanan ka, may impyerno ka na talaga, pero hindi, hallelujah, hindi yun ang naging dahilan. Nagbingi-bingihan si Zaccheo, sapagkat yung mga tao, yung mga bagay na naririnig niya sa mga salitang hindi maganda laban sa kanya, yun pa ang magiging dahilan marahil para siya po ay mawala sa Panginoon. Pero dahil ang puko si Zaccheo, hallelujah, magbagong buhay. Ang puko si Zaccheo ay piliin ang Panginoong Jesucristo. Ang puko si Zaccheo, hallelujah, ay kaharian ng langit. Kaya siya nagpatuloy na naglingkod sa Panginoon. Hindi niya na binalikan ang dati ng buhay. Hallelujah, tinanggap niya ang Panginoon. Binago siya ng ating Panginoon. Ang sabi nga ng salita ng ating Panginoon, sino man, hallelujah, nagsisi sa kanyang mga kasalanan, tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, siya ay tinuturing ng bagong nilalang. Tayo'y bago na nilalang. Yung dati nating buhay, wala na yun. Kaya yung mga patutuo, kanina ni Brother Toto, hindi niya na babalikan yung mga panahon na siya ay geng-geng. Hindi niya na babalikan yung mga panahon na siya ay founder ng land. Hindi niya na babalikan yung dating Toto. Ito na ang kanyang buhay ngayon. Why? Pinili niya ang Panginoong Yesus. At dahil sa pagpili niya sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, praise God, ang Panginoon patuloy na namumuhay sa kanyang buhay. Amen. May malaking pagbabago na magaganap sa
sa buhay ng isang tao kapag pinili natin isuko ang ating mga sarili sa Panginoong Yesus. Amen? Anong sabi mga kapatid? Sa verse 8 mga kapatid, kung ating babalikan, nung sinuko ni Zacchaeus mga kapatid ang kanyang sarili sa Panginoon, sabi ng salita ng ating Panginoon mga kapatid, praise God, nakasumpong siya, praise God, ng malaking pagpapala. Sabi sa verse 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay nito ngayon ang pagkaligtas. Dumating sa bahay ngayon ang pagkaligtas. Darating ang kaligtasan sa buhay ng isang tao kapag ang tao, praise God, ang isang tao na kahit siya'y makasalanan, kahit siya'y marumi mga kapatid, kapag pinili niya ang Panginoong Yesus, darating ang kaligtasan hindi lamang sa kanyang buhay, maging sa kanyang sambahay. Amen. Yan ang pangako ng Panginoon. Hindi lamang ikaw ang maliligtas. Bakit? Magsisimula ang kaligtasan sa iyo. At yung kaligtasan na yun, huwag mong sarilinin. Ibahagi mo sa iyong pamilya. Ibahagi mo sa iyong mga kaibigan. Ibahagi mo sa iyong mga kapitbahay. Upang itong mga tao na ito, katulad mo, ay magkaroon din ng kaligtasan. Mabago din ang kanilang mga buhay. At sila din ay makapasok doon sa kaharian ng langit na inihanda ng ating Panginoon sa mga taong pinili na maglingkod, pinili na maging matuwid, pinili na maging magbanal. Ito yung pangako ng Panginoon. Ito yung pagpapala ng Panginoon. Kaya maging aral ang buhay ni Zacchaeus mga kapatid. Piliin natin na maglingkod sa Panginoon. Piliin natin na magsumikap, magtiis. Piliin natin magpatuloy. Sapagkat pag pinili natin ang Panginoong Jesucristo, tinitiyak ng Panginoon na siya'y mamumuhay, maghahari sa ating mga buhay. Magsipagtayo po tayo mga kapatid. Hallelujah!